Wala na, finish na, grabe to, nagimbal ang palasyo, BBM sa big pasabog ng SC, umaksyon na, tamba, iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayan, syempre boses pa lang. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas at ang The General's Viewpoint. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan, The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH tungkol ito sa mabilis na aksyon ng Supreme Court sa writ of kalikasan, petition for writ of kalikasan na isinampa ng mga abogado at concerned individuals laban sa Marcos administration, itong maanumalyang flood control projects nila. Grabe. Ito, just in, the Supreme Court has ordered the Office of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to comment on the petition for writ of kalikasan filed by the lawyers and environmentalists regarding the anomalies and ghost flood control projects. So, nakatouch po ito ang in-bank order. Notice. Please take notice that the court in bank issued resolution so and so. So ito, nandito yung mga petitioners, mga abogado, mga environmentalists. Ito, you are required sa mga respondents to comment thereon within 10 days from notice of this resolution, and require the petitioners to comply within 5 days from the notice of this resolution with the requirement to submit proper verification. So, galing. Galing. Ano ito? Iba talaga ang Supreme Court. So, by the authority of the court. So, permado ito ng clerk of court. So, ano itong sandali ha? So ano itong writ of petition for writ of kalikasan? Ito po ay legal remedy na pwedeng gawin ng mga abogado, mga individuals kung ang estado, ang gobyerno nagpapabaya at naaapektuhan ang malawak na lugar sa Pilipinas, maapektuhan ang kanilang buhay, ang kanilang mga properties, ang kanilang day-to-day activities. Totoo nga naman. Kawawa, lalo na Bulacan. May mga napapanood akong video na hindi na humuhupa ang tubig. Baha. Oo, totoo yan. Ako nakikita ko yung mga videos na yan eh. Sa Bulacan, halos parang hindi na nawawala yung bahay. At saka kapag nagbabaha talaga, talagang sila yung nasasalanta talaga dyan matindi. No? Kawawa ang mga residente, magkakasakit at magkakasakit ang mga tao sa mga lugar na yun. Oo, may video na gano'n, hindi pa naghuhupa yung baha. Billions of pesos. Mantakin mo, pasalamat na lang tayo. Wala pang malakas na bagyo ngayon na matindi, na talagang humahagupit para lalong tumaas yung tubig. Buti, mahihina lang, diba, sa awa naman ng Diyos, ganon. Pero, nako, iba talaga yung naging perwisyong ginawa niyan, no, ng mga taong nasangkot dyan sa flood control project na imbis na maging maayos sana, ganyan lang nangyari. Ang nailalaan para sa mga proyektong ito, kailang napakasakit, Kuya Eddie, napupunta lang sa
bulsa ng kung sinong bulsa. Kung tutusin talaga ang Pilipinas talaga, kung wala talagang korupsyon, isa to sa pinakamagandang bansa talaga. 'Di ba? Ang gaganda ng mga lugar sa atin dito eh. Talaga naman kahit naman saang bansa eh. Pero kahit saang bansa naman talagang merong korupsyon kahit papaano. Huwag naman masyadong garapal. Sa atin kasi ang gara na nung nangyari ngayon eh. Kaya nga sinasabi natin dati, ang daming mga terminong dumaan, pero hindi naging ganito kagarapal ang korupsyon na nangyayari. Pero ito nakita natin yung korupsyon na nangyayari, halos bilyon-bilyon. Kung pinagawa yan lahat, kung napunta lahat sa pagpapagawa yung bilyon-bilyon na yan, napakaganda, wala na sanang problema lahat ng mga taong bayan ngayon. Kaso wala eh. Basta pag pera ang pinag-uusapan, nagbabago timpla. Kumbaga yung ano mo dito, yung adhikain mo, yung pananaw mo sa buhay, pag pera ang pinag-uusapan, magbabago. Kaya nga, depende na lang sa tao eh. Bihira lang talaga yung tao na hindi basta-basta magpapasilaw. Ang Pilipinas, sino bang nagsabi na? Hindi mahirap, pinapahirapan lang tayo. Artista ata, basta nabasa ko, parang si Miss Regine Velasquez. Hindi tayo mahirap, pinapahirapan lang tayo. Totoo yan. Yes, agree ako. Totoo yan, hindi mahirap ang Pilipinas. Hindi mahirap ang bansa natin. Hindi naman sila magkakaroon ng bilyon-bilyon kung mahirap ang bansa natin. Pinapahirapan tayo ng mga politiko na imbes na maglingkod sa taong bayan, ang inuuna ang kanilang bulsa. So this is a good development at mabuti at umaksyon kagad ang Supreme Court. Ang mga respondents, Office of the President, ang Senate of the Philippines, of course, Tito Soto, and then ang House of Representatives. Kasi nga, nagsimula yan dahil sa budget, dahil sa insertions. So, grabe itong administrasyong ito. Sa aking memorya, ito na yung administrasyon na may pinakamaraming kaso na naisampa sa Supreme Court. Totoo. Simula pa 2 years ago, sunod-sunod na, iba't ibang areas of governance, sinasampahan sila na ang yung 2025 national budget. At saka ito talaga yung administrasyon na talagang nasira talaga ng matindi. Kaya lang naman nila nape-prevent pa rin ngayon, kaya medyo hindi pa nila nararamdaman kasi nga syempre kontrolado pa nila yung sitwasyon eh. Talagang magkakaalaman yan kapag natapos yung term. Doon magkakaalaman yan. Talagang napaka-controversial ng ngayon ng administrasyon, halos sobra. 'Di ba? Sobra ang nangyari. Kaya nga hindi katulad ng ibang mga nagdaan. May controversial sila, pero hindi naman ganito katindi. Alam nyo, yung mga nagpalala talaga dyan din, yung mga alitap-tap na nakaligid dyan eh. Lalo na yung alitap-tap na bumubulong-bulong sa mga tenga. Yun ang matindi ron. Nakakalungkot dahil parang nakaligtaan naman ng Supreme Court. Yung isinampang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Wala na. October na ngayon. Parang wala na. Yung PhilHealth. Pa yan. Nag-oral arguments ang PhilHealth. Ang ganda ng simula. Ngayon, wala pa rin decision. I don't know when. Decision na ang kailang. Parang inunahan na sila ng Ang presidente nag-order naman na ibalik. But up to now, parang hindi pa naibalik. Alanganin saan kukunin yung pundo. Para at least sinabi naman ibalik. Yung announcement ng Pangulo para lang ata mapakalma ang galit ng taong bayan kasi before yung September 21 na malakihang anti-corruption rally, kaya nag-announce meron tayong savings from DPWH, ibabalik na natin sa PhilHealth yung 60 billion. A few days after, ang PhilHealth nagbigay ng pahayag na we are not sure when and how
that 60 billion funds will be returned. Para kasi tayong ginagawa tayong bata na pinapangakuan tapos wala naman, di ba? Kumbaga, wag sanang mangangako, hindi naman kayang tuparin. Mahirap kasi yung puro plano. Ibabalik mo 60 billion, tama nga naman. Sa nangyayaring problema sa bansa natin na involve ang pera, maibabalik kaya yung 60 billion sa PhilHealth? At saka kung tutusin, problema naman talaga nila yan Sila yung gumawa ng problema dyan sa PhilHealth na yan, di ibalik nila talaga yan. Sila yung mamroblema dyan. Kaso nga lang, ang tanong, kailan talaga mangyayari yun? Kumbaga dito sa nangyayari ngayon, parang puro salita na lang, kulang sa gawa. Sa ICI, investigasyon, gusto maging transparent. Inutos, gusto namin maging transparent. Kaso nga lang, private. Etc. Diba? Bawal ang ICC rito. Salita lang yun. Okay naman, ito sa PhilHealth, ibalik. Wala tayo po. Wala tayo, parang lang tayo, kinukwentuhan lang tayo. Para tayo nagpapagupit sa mga barbero tapos kwento ng kwento yung mga barbero. Di ba? Kaya nga may tinawag na kwentong barbero. Siyempre, pasensya na sa mga kaibigan natin yung barbero. Siyempre, yung mga natin dyan. Di ba? Nauuso yung mga ganun, yung kwentong barbero. Di ba? Kasi nga nagkukwentuhan, mapag ginugupitan ka, ganyan. Siyempre, hindi naman lahat na kwentong barbero. Iba naman nagkukwento ng totoo. Okay, so, mga, ang daming, yung sa Executive Order number 62, yung pag-open ng imported rice, bumabaha ngayon, pinababaan nila ang taripa, ang daming mga nirereklamo. Kaya, record holder ang administrasyong ito sa dami ng mga kasong isinampa sa Supreme Court laban sa kanila. Pwede na ba isali sa Guinness Book of Record? Nakalimutan na rin yung writ of habeas corpus, pinal ng mga magkakapatid na Duterte para sa pagkidnap kay PRRD. Wala na rin. Nakalimutan na rin. But anyway, to me, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court. Siguro, sa dami lang ng kanilang kasong hinahawakan. Kumbaga siguro parang natatambakan na sila O unawa natin, kahit pa paano ako, nagtitiwala pa rin ako sa Supreme Court. 'Di ba? Yan ang hindi nila masaklaw. No, sana wag naman na masaklaw din yan. Alam naman natin siguro. I still believe ng Supreme Court natin, last bastion of democracy. Buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Yan ang aking pananaw. Kaya nga, dapat sana yung kay PRRD natin, kung mayroon man siyang paglabag sa karapatang pantao or anuman sa kanyang war on drugs na kasalanan, dapat dito siya litisin dahil buhay na buhay ang justice system sa Pilipinas. Sa totoo lang, no? Kaya talaga hindi naman talaga dinala dito sa PRRD, hindi na dito nilitis yan dahil alam naman nila sa sarili nila na maaabswelto si PRRD. Alam din nila sa sarili nila na tama lang yung mga ginawa ni PRRD. 'Di ba? Kaya nga dapat doon na lang, kaya nga dinala na lang si PRRD doon sa ibang bansa yung kachokaran nila. 'Di ba? Syempre ICC may alam ba? Syempre parang ang nangyayari sa ICC, nakikinig lang sila sa isang panig na nagsasabing ganito si PRRD. Kailan ba mayroong pinakinggan nila yung depensa na tungkol dyan sa war on drugs na yan na may nagawang mabuti? Pinapakinggan ba? Hindi. Lalo na si Boss Trill nandoon. Ropa Pips nila. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Teo Moreno. Good news po ito. Maligayang maligaya ang ating BP Inday Sara. Napapalundag siya sa tuwa tuwing may mga ganitong survey na kung saan siya ang pinakamataas ng trust and approval rating. BP Sara remains the most trusted and approved national leader. BP Inday Sara continues to enjoy the public's trust and approval despite sustained political attacks and controversies surrounding the Marcos administration, according to the latest
Pulse Asia Ulat ng Bayan Survey conducted from September 27 to 30, 2025. Ito ang rating. The survey results show that 55% of Filipinos approve of Duterte's performance, the only top national official to garner a majority approval rating. 5 man sila palagi na nire-rate ng ganito. Siya lang, 55%. Oh. Tanong, ano ang approval rating ng Pangulo? Kayo naman talaga, pinapakaban nyo sila eh. Alam nyo, tuwing may lalabas na ganyan ng mga survey, nininervyo sila sa ganyan. Nininervyo sila. Kaya nga inano si VP Sara, kaya nga parang pinagtulong-tulungan nila dahil sa survey na yan eh. Ngayon, meron talagang mataas pa rin si VP Sara. Ano kaya subukan nating ikulelat si VP Sara? Para sa mga survey, kulelat siya. Diba kahit alam naman nating mataas siya, ibalita na lang kulelat. Siguro pababayaan na siya nung mga nung mga walang yan na gustong-gusto siyang patanggalin sa pwesto para hindi siya makatakbo. Diba? Kasi hanggat naririnig nila ng ganyan, nakikita nila sa survey na mataas si VP Sara, lalo silang kinakabahan. Kaya lalong gagawa sila ng paraan para si VP Sara hindi makatakbo. Naku, pag nanalo to, yari tayo. Parang ganun yun eh. Ito yung bumaba at sabi ni Claire Castro na baliwala daw yan. Trabaho lang daw ang trabaho ng Pangulo, hindi siya apektado sa mga bumababang rating. Ayos talaga si Auntie Claire. In contrast, Bongbong Marcos received a 33% approval. Ibig sabihin, ang naniniwala lang sa Pangulo satisfied sa kanyang performance, 3 out of 10 Filipinos. Yan ang ibig sabihin ng 33%. 33% approval and a 44% disapproval rating, reflecting growing public dissatisfaction with his administration amid widespread corruption scandals and leadership shakeup. So, kung 44% ang disapproval, 33 lang approval, meron siyang negative 11% approval rating. Ano ba yan? Pangulo, nakakakuha ng negative. Ganyan po. Sabi ni Jose Claire Castro, mulat na ang taong bayan na nakikita nila kung sino ang nagtratrabaho, kung sino ang may malasakit sa kanilang kapakanan. Kaya talaga magkakaalaman yan kung tutuusin. Itong eleksyon eh. Kumbaga, dapat hindi na nila pinipigilan si VP Sara tumakbo eh. Pabayaan nila. Si Gadon nga sinasabi, pabayaan daw tumakbo si VP Sara, presidente, para malaman na matatalo siya. Si VP Sara. Na ang nagpanalo lang sa kanya yung administrasyon. O, ba't ayaw niyong pakinggan si Gadon? Pakinggan niyo si Gadon. Para malaman. Di ba? Tsaka sinabi ni Senator Cayetano yan. Di ba? Talunin niyo na lang. O, malay nga natin. Totoo yung sinasabi ni Gadon na baka mahina lang si VP Sara sa pagdating na eleksyon. Bakit hindi natin subukan? O, bakit nyo pinipigilan? Kasi nga natatakot kayo eh. Wala pa naman eh. Natatakot na kayo sa sarili nyong multo. Diba? Pabayaan nyo. Para magkaalaman na talaga. O, kaso nga lang pag nanalo, problema nyo na yan. Ang Pangulo daw, mulat ang taong bayan, nakikita nila, nararamdaman nila na ang Pangulo may malasakit sa kanila. Bakit ang kanyang approval rating 33 lang? Kasi kung kung yung malasakit na yan is meron talaga. Yung investigasyon sa flood control na yan, may mga nakakulong na dyan. Napakadali lang yan, napakadaling lutasin dyan, lalo na ikaw ang pinakamataas. Kapag in-order mo yan, kapag inutos mo yan na kailangan makulong lahat ng mga yan, di ba? Isang buka pa lang ng bunganga ng testigo,
at paulit-ulit at may ebidensya, talagang nagtuturo doon, kahit na sino, kahit kamag-anak mo, kahit ano mo, ipakulong mo yan. Pero ang nangyayari, puro investigasyon lang. Puro lang tayo salita. 'Di ba? Walang nangyayari. So paano magbabalik yung tiwala ng taong bayan kung ganito lang? 44 ang kanyang disapproval. Auntie Claire, pakipaliwanag ko no, mulat sa katotohanan na palpak ang amonyo. Yan ang ibig sabihin niya, mulat. Okay. BP Inday Sara also maintained a 56% trust rating with only 21 of the respondents expressing distrust. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang 35% positive trust. Net trust rating ni BP Sara positive 35. Kumbaga kung sino pa yung sinisira, siya pa yung mataas, no? Her trust scores remain particularly strong in Mindanao, 96%, followed by Visayas, 60%. Taas, ano? Talagang ang area o ang baluarte ng mga Mindanao. Duterte, Visayas, Mindanao. Very clear yan. Kahit nung May Dito sa 12 Luzon, parang hati eh. midterm election, ang mga kandidato ng PDP laban, talaga marami ang nanalo. Part of Visayas and majority here in Mindanao. Okay. And mataas din siya among lower income classes D and E. 56% sa Tataas, no? class D, 76% sa class E. Mga pobreng-pobre. Malaki ang tiwala kay BP Sara. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.